basura. Iyan ang tawag ni Leandro sa babaeng nagdala ng kanyang anak habang nakikipaghalikan kay Clara sa mismong araw ng lamay ng ina ni Serafina. Itinaboy siya sa ulan, walang kalaban-laban habang ang pamilya Reyes ay nagdiriwang. Ngunit hindi nila alam, ang mga luhang pumatak sa putik ay magiging ginto. Babangon si Serafina mula sa abo ng kanyang pagkatao. Hanggang kailan magsasaya ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay? Bakit ko babayaran ang kabaong ng nanay mo? Wala na siyang pakinabang sa pabrika ko. Ang boses ni Doña Victoria ay kasing lamig ng yelong tumutusok sa balat. Hindi umimik si Serafina. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga matang magdamag na walang tulog, mga matang saksi sa huling hininga ng kanyang ina sa isang masikip at mabahong pasilyo ng pampublikong ospital. Sa halip na sumagot o magmakaawa, ibinaba niya ang kanyang paningin sa hawak na itim na kasuotan, isang mamahaling suit jacket ng kanyang asawang si Leandro, gamit ang kanyang mga daliring nanginginig at may mga matitigas na kalyo mula sa walang katapusang pananahi. Maingat niyang ikinabit ang natanggal na butones nito. Kailangan niyang maging perpekto ang damit ng kanyang asawa para sa isang mahalagang pulong kasama ang mga VIP na kliyente mamayang gabi. Umasa siyang sa pamamagitan ng pagiging isang masunurin at kapaki-pakinabang na asawa, maawa si Leandro at pahiramin siya ng sapat na halaga upang mabigyan ng maayos na burol ang kanyang ina. Nang matapos ang huling tahi, kinagat niya ang sinulid upang putulin ito. Dahan-dahan siyang tumayo, dala ang bigat ng kanyang 7 buwang tiyan upang iwan ang jacket sa loob ng opisina ni Leandro. Nang ilapag niya ang damit sa ibabaw ng malapad na mesa, umilaw ang screen ng isang cellphoning na iwan sa ibabaw ng mga nakakalat na papeles. Isang mensahe ang umagaw sa kanyang atensyon. Ang pangalan ng nagpadala ay Clara, ang tagapagmana ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng tela sa bansa. Ang mismong VIP na katatagpuin umano ng kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan at dala ng isang kaba sa dibdib, binuksan ni Serafina ang mensahe. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Bumulaga sa kanyang paningin ang mga malilinaw na larawan ng 2 taong masayang magkayakap at naghahalikan sa isang mamahaling resort. Ang mga salitang nakasulat sa ibaba nito ay tila patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Pinag-uusapan nila ang kanilang kinabukasan, ang pagpaplano ng kasal, at kung paano nila pinagtatawanan ang pagiging mangmang at sunod-sunuran ni Serafina. Ang lalamunan niya ay nanuyo at ang pakiramdam sa kanyang mga binti ay tila naging manhid. Ang lalaking pinag-alayan niya ng buong buhay at pagmamahal ay siya ring wawasak sa kanyang natitirang dignidad sa mismong araw ng pagkamatay ng kanyang ina. Pumasok si Leandro sa silid, marahil ay upang kunin ang naiwang telepono, ngunit natigilan siya nang makita ang asawang nakatitig sa nagliliwanag na screen. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Serafina, tanging isang malalim at basag na boses ang lumabas sa kanyang mga labi habang hinihingi ang paliwanag. Sa halip na makakita ng pagsisisi o paghingi ng tawad, isang ngiting puno ng pagkutya ang sumilay sa mukha ni Leandro. Hinablot nito ang telepono mula sa mga kamay ni Serafina at tiningnan siya mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Tingnan mo nga ang sarili mo, nakakadiri ka. Amoy langis ng makina ang buong pagkatao mo. Ang malamig na wika ni Leandro. Tuluyang ibinabato ang sisi sa asawa kung bakit siya naghahanap ng iba. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit na maaari niyang matanggap. Sumunod na pumasok si Doña Victoria, bit-bit ang kapangyarihan at awtoridad ng isang reyna sa kanyang sariling kaharian. Nang walang anumang awa sa kalagayan ng manugang na nagdadalang tao, nag-utos ang matanda sa mga bantay na kaladkarin si Serafina palabas ng mansyon. Itinuring nilang isang malaking basura ang babaeng minsan nilang ginamit upang isalba ang mga depektibong disenyo ng kanilang pabrika. Ang langit ay tila nakidalamhati sa kanyang sinapit.
Bumuhos ang isang malakas at walang awang ulan, kasabay ng ihip ng hanging nanunuot hanggang sa mga buto. Inihagis ng mga bantay ang iilang lumang damit ni Serafina sa labas ng malaking tarangkahang bakal at walang pakundangan itong isinara. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng dilim at lamig. Napapaluhod siya sa maputik na kalsada. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na kumikirot dahil sa matinding stress, habang ang kabilang kamay ay pilit na sinasalok ang kanyang mga nagkalat na gamit. Sa kalagitnaan ng pagkakalat ng kanyang mga alaala sa putikan, nakita niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina na nagsisimula ng mabasa at malusaw. Ginamit niya ang kanyang namamaga at susugatang mga daliri upang takpan ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Pilit na pinoprotektahan ito mula sa walang habas na patak ng ulan, kahit pa ang buong katawan niya ay nanginginig na sa ginaw at matinding pighati. Sa hindi kalayuan, ang mga ilaw ng isang nakaparadang itim na sasakyan ay dumaan sa kanyang nakalugmok na bulto. Sandaling tumutok ang liwanag nito kay Serafina. Tila may isang pares ng mga matang tahimik na nagmamasid mula sa loob ng madilim na salamin, bago tuluyang umandar ang makina at tahimik na lumisan patungo sa kawalan ng gabi. Wala na siyang lakas upang alamin kung sino ang naroon o kung may tutulong pa sa kanya. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang mainit na likidong nagsimulang umagos pababa sa kanyang mga hita, nakikipaglaban sa lamig ng paligid. Ang takot na mawala, ang kaisa-isang natitirang rason niya upang mabuhay, ay sumakal sa kanyang lalamunan. Ang huling nakita ng kanyang nanlalabong paningin ay ang malapot na pulang likidong unti-unting humahalo sa maruming tubig ng kalsada. Ang malapot na pulang likidong humalo sa maruming tubig ng kalsada ay tila naging isang masamang panaginip na patuloy na bumabagabag sa diwa ni Serafina nang imulat niya ang kanyang mga mata. Wala na siya sa malamig na semento ng mansyon at wala rin sa pampublikong ospital kung saan siya isinugod ng mga nakakita sa kanya. Ang sumalubong sa kanyang paningin ay ang butas-butas na yero at ang pamilyar na amoy ng pinakuluang luya. Nakahiga siya sa isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nakataas at nakapatong sa mga lumang unan upang pigilan ang anumang pagdurugo. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi nang maramdaman niya ang mahinang paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Ligtas ang kanyang anak. Sa kabila ng matinding pighating na darama ng kanyang puso, ang munting kislap ng buhay na ito ang tanging pumipigil sa kanya na tuluyang sumuko sa agos ng kawalan ng pag-asa. Mula sa maliit na kusina ng barong-barong, lumapit si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay nila noon, sa squatter na itinuring na siyang parang tunay na anak. May dalang umuusok na mangkok ng lugaw ang matanda at mababakas sa kulubot nitong muka ang labis na pag-aalala at galit para sa sinapit ni Serafina. Maingat na umupo si Aling Rosa sa gilid ng banig at sinimulang hipan ang mainit na pagkain. Kumain ka muna, Serafina. Huwag mo na munang isipin ang mga walang hiyang reyes na yon. Ang mahalaga ngayon ay palakasin mo ang katawan mo para sa baby. Ang malumanay, ngunit may diin na wika ni Aling Rosa. Hindi makasagot si Serafina dahil sa bikig na nakabara sa kanyang lalamunan. Pilit niyang ibinuka ang kanyang bibig upang tanggapin ang bawat subo ng lugaw, habang ang mga luha ay patuloy na nag-uunahan sa paglandas sa kanyang maputlang mga pisngi. Ibinaba ni Aling Rosa ang mangkok at ginamit ang kanyang magaspang na palad upang haplusin ang magulong buhok ni Serafina. Ang payak na pagmamahal na ito mula sa isang taong halos walang-wala sa buhay ay nagbigay ng isang pambihirang init na hindi kailanman naramdaman ni Serafina sa loob ng naglalakihang pader ng pamilya ng kanyang asawa. Habang nakahiga si Serafina at pilit na nagpapagaling, ilang kanto lamang mula sa kanilang kinaroroonan ay nagaganap ang isang napakasimpleng burol
para sa kanyang ina. Walang mamahaling bulaklak o kabaong nagawa sa makintab na kahoy. Tanging mga nagkukumpulang kapitbahay na nag-ambagan ng barya, mga nag-aalay ng taimtim na panalangin, at mga upos ng kandilang nagbibigay ng liwanag sa madilim na eskinita ang naroon upang magbigay ng huling pugay sa isang mabuting babae. Isang napakasakit na katotohanan para kay Serafina na hindi man lang niya mayakap ang kanyang ina sa huling pagkakataon dahil sa kanyang maselang kalagayan. Sa kabilang banda ng lungsod, isang magkaibang mundo ang umiikot. Sa loob ng mansyon ng mga Reyes, ang mga kristal na ilaw ay nakabukas ng buong ningning, sumasalamin sa kinang ng mga diamante at ginto ng mga panauhin. Ang pag-uumpugan ng mga mamahaling baso ng alak ay sumasabay sa malamyos na musika. Nakatayo si Doña Victoria sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang pinakabagong disenyo ng damit, habang may hawak na mikropono upang ipahayag ang isang magandang balita sa mga namumuhunan. Ipinakilala niya si Clara, hindi lamang bilang isang mahalagang kasosyo sa negosyo na magliligtas sa kanilang bumabagsak na kumpanya, kundi bilang ang babaeng nakatakdang maging bagong ilaw ng tahanan ni Leandro. Nakatayo si Leandro sa tabi ni Clara, bakas sa kanyang mukha ang pagmamalaki at walang anumang anino ng pagsisisi para sa mag-ina na itinapon niya sa kalsada ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Para sa kanila, si Serafina ay isa lamang mantsa sa kanilang perpektong kasaysayan na madaling burahin at kalimutan. Nang sumapit ang malalim na gabi, sa barong-barong ni Aling Rosa, naiwan si Serafina na gising at nakatingin sa butas-butas na bubong kung saan sumisilip ang maputlang liwanag ng buwan. Niyakap niya ng mahigpit ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang kaisa-isang naiwang gamit ng kanyang ina na nailigtas niya mula sa ulan. Ramdam ng kanyang mga daliri ang magaspang na ukit ng kahoy na tila nagtatago ng maraming lihim ng nakaraan. Nang buksan niya ito upang muling silipin ang mga lumang litrato, isang malamig na bagay ang dumampi sa kanyang kamay. Kinapa niya ang ilalim ng mga papel at inilabas ang isang kinakalawang na susing tanso. Sa mahinang liwanag, naningkit ang kanyang mga mata nang mapansin ang nakaukit na letrang R sa pinakahawakan ng susi. Isang sagisag na ginagamit lamang ng pamilya Reyes. Isang katanungan ang nagmula sa kaibuturan ng kanyang isipan kung bakit ang kanyang mahirap at simpleng ina ay nagtataglay ng isang bagay na pagmamay-ari ng mga taong umalipusta sa kanila. Sa labis na panginginig ng kanyang mga kamay, dulot ng pag-iisip, dumulas ang mabigat na kahong-kahoy mula sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak ito sa sahig na kawayan, nagdulot ng isang malakas na pagyanig na naging dahilan upang bumiyak ang pinakailalim na bahagi nito. Napasinghap si Serafina nang makitang may isang nakatagong espasyo sa ilalim ng kahon na hindi niya kailanman napansin. Mula rito ay nagkalat ang mga nanilaw at lumang pahina ng papel. Pinilit niyang abutin ang mga ito kahit nananakit ang kanyang balakang. Nang ilapit niya ang mga papel sa sinag ng buwan, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi iyon mga ordinaryong sulat. Ang mga iyon ay mga detalyadong guhit ng mga damit, mga disenyong nagpasikat at nagpayaman sa imperyo ng mga Reyes sa loob ng 2 dekada. Sa ibaba ng bawat guhit, naroon ang malinaw at natatanging lagda ng kanyang sariling ina. Ang pagtataksil ng pamilya Reyes ay hindi lamang nagsimula sa kanya, kundi isang kasamaang nag-ugat pa mula sa pag-angkin sa pawis at talento ng nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng buhay. Isang malalim at nakakabinging pagyanig mula sa madilim na kalangitan ang nagbadya ng pagdating ng isang mas malaking unos. Mula sa maputlang liwanag na tumatagos sa butas-butas na yero, sinipat ni Serafina ang bawat pahina ng mga lumang papel na nadiskubre niya mula sa lihim na lalagyan ng kahon. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan at halos hindi siya makahinga habang pinagmamasdan ang mga pamilyar na kurba at linya ng mga nakaguhit na kasuotan.
Ang mga disenyong ito ang mismong nagluklok sa pamilya Reyes sa pinakatuktok ng industriya ng fashion sa buong bansa. Sa loob ng maraming taon, ipinapamukha sa kanya ni Doña Victoria na isang malaking utang na loob ang pagtanggap sa kanya sa mansyon dahil ang kanyang ina ay isa lamang hamak na mananahi na kanilang tinulungan. Ngunit ang katotohanang nakalatag ngayon sa ibabaw ng kanyang kandungan ay nagpapatunay ng isang karumaldumal na panlilinlang. Ang kanyang ina, ang tunay na arkitekto ng imperyo ng mga Reyes, nilinlang upang pumirma sa mga blangkong papel na nag-angkin sa lahat ng kanyang karapatan at pinabayaang mamatay sa isang masikip na pasilyo ng ospital nang walang sapat na pambili ng gamot. Isang matinding kirot ang sumaksak sa dibdib ni Serafina, hindi na dahil sa pangungulila sa nag-iisang magulang, kundi dahil sa labis na pagngingit-ngit ng kanyang kaluluwa sa walang kapantay na kawalang katarungan. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagluha, isang biglaan at mariing pag-alon ang naramdaman niya mula sa kanyang sinapupunan. Ang maliit na pagsipa ng kanyang hindi pa isinisilang na anak ay tila isang malinaw na paalala na hindi pa tapos ang kanyang laban sa mundong ito. Dahan-dahang pinunasan ni Serafina ang kanyang mga basang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Nag-iiwan ng tuyong mantsa sa kanyang balat. Ibinalot niya ang kanyang mga braso sa sariling tiyan upang yakapin ang sanggol, nag-aalay ng isang matibay na panata. Sa gabing iyon, hindi siya babalik sa mga Reyes upang magmakaawa ng limos at hindi rin siya gagamit ng dahas upang maningil ng utang na dugo. Gagamitin niya ang mismong talentong nananalaytay sa kanyang mga ugat upang bawiin ang dangal ng kanyang ina. Ipapamukha niya sa mga taong umalipusta sa kanya na ang mga kamay na itinuring nilang madumi at amoy langis ng makina ay ang mismong bubuo ng isang obrang yayanig sa kanilang kinatatayuan. Nang sumapit ang umaga, matapos tiyaking maayos na ang pakiramdam ng nagdadalang taong dalaga, tinulungan siya ni Aling Rosa na ilabas ang lumang makinang panahi ng kanyang ina mula sa isang inaanay na sulok ng bahay. Balot ito ng kalawang at makapal na alikabok, tila isang malungkot na salamin ng sariling pagkatao ni Serafina na matagal na ring napabayaan. Bago siya iwan upang magtinda, may inabot na isang maliit na resibo si Aling Rosa, nagsasabing nang pumunta siya sa ospital kahapon upang ayusin ang mga natitirang bayarin ni Serafina, may isang hindi nagpakilalang lalaki ang lihim na nagbayad ng malaking bahagi nito. Wala itong iniwang pangalan o anumang pagkakakilanlan. Tanging ang kabutihan ng isang estranghero ang nagligtas sa kanila mula sa pagkabaon sa utang. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Serafina. Nagtataka kung sinong kaluluwa ang maaari pang magmalasakit sa isang tulad niyang itinapon na ng sariling pamilya. Ibinilang niya itong isang biyaya mula sa langit bago ibinaling ang buong atensyon sa malamig na bakal ng makina. Gamit ang isang maliit na basahan at kakaunting langis, maingat niyang pinunasan ng bawat gulong at turnilyo nito. Ang pagdampi ng kanyang magaspang na daliri sa kalawangin nitong bahagi ay may kasamang labis na pag-iingat at pagmamahal. Tila ba pinapahiran niya ng gamot ang sarili niyang mga nagdurugong sugat. Sa bawat maayos na pag-ikot ng nalangisang gulong, unti-unting nanunumbalik ang kinang ng bakal, kasabay ng mabagal na pagbangon ng kanyang kumpiyansa. Subalit ang tahimik na paghilom na ito ay marahas na pinutol ng isang malakas na pagyanig sa manipis na pintuan ng barong-barong. Isang lalaking may matipunong pangangatawan at may pamilyar na tatak ng sindikato sa leeg ang walang pakundangang naninira ng kanilang kawayang tarangkahan. "Hoy, Serafina," sabi ni Doña Victoria, "lumayas ka na raw sa lugar na ito kung ayaw mong madamay ang mga nagkupkop sa'yo." Yang banta ng lalaki mula sa labas, ang boses nito ay puno ng kayabangan at banta ng panganib. Napayakap si Aling Rosa sa sarili dahil sa labis na takot
na bumalot sa kanyang matandang katawan. Tumayo si Serafina, pinipilit na maging matatag ang kanyang nanginginig na mga tuhod at lumapit sa kinaroroonan ng makinang panahi upang harangan ito ng kanyang sariling katawan. Hindi siya aalis at hindi siya muling tatakas. Hindi niya iiwan ang nag-iisang pamana ng kanyang ina na halos kasing bigat ng kanyang sariling krus at hindi maaaring basta-basta na lamang buhati ng isang babaeng kabuwanan na. Bago pa man siya makabigay ng panindigan sa lalaking nasa labas, isang matapang at nakakahilong amoy ang sumuot sa mga puwang ng sahig na kawayan. Ang marahas na pagbuhos ng isang likido sa labas ng kanilang pinto ay lumikha ng isang tuloy-tuloy na agos patungo sa kanilang paanan. Nanlaki ang mga mata ni Serafina nang makilala ng kanyang pandama ang pinakamalaking banta sa kanilang buhay. Ang amoy ng purong gasolina ay mabilis na kumalat sa kulob na hangin ng bahay, nag-iiwan ng isang matinding katanungan sa kanyang isipan kung paano niya ililigtas ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Gayong ang bawat hakbang palabas ay mangangahulugan ng pagsuko sa natatanging pamanang karapat-dapat na maibalik sa kanila. Ang amoy ng gasolina ay tila isang malagkit na kamay na dahan-dahang sumasakal sa paghinga ng lahat sa loob ng barong-barong. Inihanda ng lalaking matipuno ang kanyang pansindi. Isang maliit na kislap ng apoy ang sumayaw sa kanyang mga daliri, nagbabantang maging isang malaking impyernong lalamon sa kanilang lahat. Ngunit bago pa man niya ito maihagis, isang kalmado at matatag na boses ang pumutol sa tensyon. Kung ako sa'yo, ibababa ko yan. Destructive arson with intent to kill, non-bailable yan. At kitang-kita sa video ang buong mukha mo. Isang lalaking nakasuot ng simpleng kasuotan, ngunit may tindig ng isang profesional, ang lumitaw mula sa dilim ng eskinita. Itinaas nito ang hawak na telepono. Ang maliit na pulang ilaw nito ay patunay na kanina pa ito nagre-record ng buong pangyayari. Natigilan ang matipunong lalaki na palitan ng pag-aalinlangan ang kanyang dating kayabangan. Muling nagsalita ang estranghero. Ang bawat salita ay may bigat ng batas. Umalis ka na o ipapasa ko ito sa presinto ngayon din. Walang imik na itinapon ng lalaki ang pansindi sa lupa. Pinatay ang apoy gamit ang kanyang sapatos at mabilis na naglakad palayo, naglaho sa dilim na parang isang duwag na anino. Huminga ng malalim si Aling Rosa na pahawak sa kanyang dibdib na halos sumabog sa kaba. Pumasok ang lalaki sa loob ng bahay, tiningnan ang nagkalat na gasolina at pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Serafina na namumutla pa rin. Okay lang po ba kayo, ma'am? Ako si Santiago, isang community lawyer. Nagkataon lang na may kinakausap ako sa kabilang kanto nang mapansin ko ang gulo. Ang magalang na pagpapakilala niya. Hindi agad nakasagot si Serafina. Ang kanyang isip ay abala pa rin sa pagproseso ng mabilis na pagbabago ng mga pangyayari mula sa bingit ng kamatayan patungo sa kaligtasan. Tanging isang mahinang pagtango lamang ang kanyang naisagot. Nang kumalat ang balita, mabilis na nagdatingan ang mga kapitbahay. Nagdala sila ng mga timba ng tubig at buhangin upang linisin ang sahig at mga tuyong basahan upang punasan ang bawat sulok. Ang masangsang na amoy ng gasolina ay unti-unting napalitan ng samyo ng pagkakaisa at malasakit. Bilang pasasalamat sa kanilang walang sawang pagtulong, inilabas ni Serafina ang kanyang makinang panahi. Kinuha niya ang mga sirang damit ng mga kapitbahay, mga punit na pantalon, mga blusang may butas, mga kupas na bestida, at isa-isa niya itong kinumpuni. Subalit hindi lamang ito basta-bastang pagkukumpuni. Sa ilalim ng kanyang mga dalubhasang kamay, ang mga lumang damit ay nagkakaroon ng bagong buhay. Ang isang simpleng butas ay natatakpan ng isang magandang borda ng bulaklak. Ang isang punit ay nagiging isang malikhaing disenyo. Mula sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Santiago.
Nakikita niya ang pambihirang talento na nakatago sa likod ng mga magagaspang na kamay ni Serafina. Nakikita niya ang isang artista, hindi isang simpleng mananahi. Isang batang babae na may suot na maruming damit ang lumapit kay Serafina. Kinuha ni Serafina ang tatlong magkakaibang retaso ng tela, isang asul, isang dilaw, at isang pula. At sa loob lamang ng isang oras, nakabuo siya ng isang maganda at makulay na bestida para sa bata. Tuwang-tuwang isinuot ito ng paslit at umikot-ikot sa gitna ng eskinita. Ang kanyang malutong na halakhak ay lumikha ng isang matamis na himig sa hangin. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming araw, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Habang pinagmamasdan ng eksenang yon, isang panandaliang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Santiago. Isang damdaming hindi napansin ng dalaga. Samantala, sa malamig at malawak na opisina ng Reyes Corporation, isang malakas na pagbagsak ng mga folders sa mesa ang sumira sa katahimikan. Galit na galit si Doña Victoria. Ang kanilang pinakabagong koleksyon na inilunsad sa merkado ay binabaha ng mga reklamo mula sa mga kliyente. Maraming depekto sa tahi, mali ang sukat, at hindi pantay ang korte. Ang mga problemang dati ay lihim na inaayos ni Serafina sa kalaliman ng gabi ay isa-isa nang lumalabas ngayon na wala na siya. Walang kwenta! Lahat kayo walang kwenta! Ang sigaw ni Doña Victoria sa kanyang production manager na nanginginig lamang sa takot sa isang sulok. Balik sa maliit na barong-barong, habang abala si Serafina sa pagtatahi, isang mamahaling sasakyan ang biglang huminto sa dulo ng kanilang eskinita. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakabihis ng elegante. Baka sa mukha ang pagkairita dahil napadpad siya sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Malamang ay naligaw ito habang hinahanap ang isang shortcut. Naglalakad na sana siya pabalik sa kanyang sasakyan nang isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa nakabukas na pinto ng barong-barong, natanaw niya ang isang blusang nakasampay na may kakaibang disenyo, ang mismong damit na inaayos ni Serafina kanina. Lumapit ang babae, hindi makapaniwala na sa gitna ng karukhaan ay may makikita siyang isang piraso ng sining na may ganitong kalidad. Hindi niya inalintana ang putik sa kanyang mga sapatos. Pumasok siya sa loob, itinuro ang damit na hindi pa tapos tahiin at inilabas mula sa kanyang pitaka ang isang makapal na talaksan ng pera. Magkano to? Bibilin ko na. Ang walang paligoy-ligoy na alok ng babae, ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa paghanga sa damit. Habang si Serafina naman ay natigilan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Napatingin siya sa blusang hawak-hawak, ang damit na pag-aari ng isa sa mga kapitbahay na tumulong sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago magalang na tumanggi. Paumanhin po, Ginang, pero hindi ko po ito maaaring ipagbili. Hindi po ito sa akin, kinukumpuni ko lang po. Ang mahinang paliwanag ni Serafina. Nagulat ang babae sa kanyang narinig. Sa mundo niya, lahat ng bagay ay may katumbas na presyo. Ngunit sa halip na mainis, mas lalo pa siyang humanga sa prinsipyo ng dalaga. Ngumiti siya at nag-alok ng isang kasunduan. Ganito na lang, miss. Hindi ko bibilhin yan. Pero pwede mo ba akong igawa ng bago? Kahit anong disenyo, basta galing sa'yo. At babayaran kita ng doble sa halagang yan. Ang alok ay tila isang sinag ng pag-asa sa madilim na buhay ni Serafina. Ito ang kanyang kauna-unahang opisyal na kliyente. Habang sila ay nag-uusap, lumapit si Santiago na kanina pa pala nakikinig sa isang tabi. Nang makaalis ang babae matapos iwan ang paunang bayad, kinausap ni Santiago si Serafina nang may seryosong tono. Serafina, kailangan nating protektahan ang mga gawa mo. You have something special. At kapag kumalat ang balita, maraming mananamantala. I suggest, iparehistro natin ang isang brand name para sa'yo. Iminungkahi ni Santiago ang pangalang Luz, ang pangalan ng ina ni Serafina.
Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa puso ng dalaga. Ang paggamit sa pangalan ng kanyang ina ay hindi lamang isang legal na hakbang. Ito ay isang paraan upang bigyan ng karangalan ang babaeng pinagkaitan nito habang nabubuhay. Sumang-ayon siya at mula noon, naging regular na bisita si Santiago sa kanilang eskinita, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigang tumutulong sa pagbuo ng isang pangarap. Madalas, sa ilalim ng liwanag ng isang debateryang ilaw, magkatabi silang nagtatrabaho. Si Serafina sa kanyang makina at si Santiago sa mga papeles. Walang halik, walang yakap, ngunit sa mga tahimik na sandaling iyon, nararamdaman ni Serafina ang isang uri ng pag-aalaga at respeto na hindi kailanman naiparamdam sa kanya ni Leandro. Isang gabi, sa sobrang pagod, hindi niya namalayang nakaidlip siya habang nakayukyok sa kanyang mesa. Nagising na lamang siya dahil sa init na bumabalot sa kanyang mga balikat. Nakita niya ang itim na coat ni Santiago na maingat na ipinatong sa kanya, habang ang lalaki ay tahimik na nag-aayos ng mga sinulid sa kabilang lamesa. Hindi niya ito ginising, hinayaan lang niya ang sarili na damhin ang katahimikan at seguridad na dulot ng simpleng gesto na yon. Ilang linggo ang lumipas. Ang damit na ginawa ni Serafina para sa mayamang ginang ay lumabas sa isang sikat na local fashion magazine. Sa isang pahina, nakangiti ang babae habang suot ang eleganteng blusa sa isang sosyal na pagtitipon. Sa ilalim ng larawan ay may isang maikling deskripsyon, isang obra mula sa isang hindi pa kilalang mananahi ng Santa Elena. Ang maliit na pagbanggit na yon ay nagsimulang lumikha ng isang mahinang ugong sa mundo ng alta sosyedad. Naghahanap kung sino ang nasa likod ng pambihirang disenyo. Ang magazine na yon ay napunta sa mga kamay ni Leandro habang siya ay nagpapalipas ng oras sa isang pribadong club. Walang gana niya itong binuklat-buklat hanggang sa isang pamilyar na tahi ang kumapit sa kanyang paningin. Tinitigan niya ng mabuti ang larawan. Pinalaki niya ito gamit ang kanyang telepono. Hindi siya maaaring magkamali. Ang paraan ng pagkakakabit ng mga butones ang halos hindi makitang tahi sa laylayan. Iyan ang tatak ni Serafina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis na sinundan ng apoy ng kasakiman. Ang talentong yon ay dapat na pag-aari niya. Ang babaeng yon ay dapat na nasa ilalim pa rin ng kanyang mga palad. Paano siya nakakabangon ng mag-isa? Ang pag-iisip na maaring magtagumpay si Serafina nang wala siya ay isang malaking insulto sa kanyang pagkalalaki. Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit at mabilis na nagmaneho patungo sa nag-iisang lugar na alam niyang maaaring kinaroroonan nito. Sa maliit na barong-barong, payapang natutulog ang anak ni Aling Rosa sa duyan. Kakatapos lang pakainin ni Serafina ang bata at habang hinahaplos ang malambot nitong buhok, isang bihirang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Mayroon na siyang maliit na ipon. May pag-asa. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay biglang nawasak. Isang malakas na puwersa ang biglang nagtulak sa manipis na pintuan. Dahilan upang ito'y bumukas ng maluwag at ang mga lumang bisagra nito ay umalulong sa bigat. Tumambad sa kanilang harapan ang galit na anyo ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding pagnanasa na bawi ng isang bagay na itinuring niyang pag-aari. Ang malaking anino ng kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Tinatakpan ng maliit na sinag ng pag-asang nagsisimula pa lamang sumibol sa puso ni Serafina. Ang marupok na pintuan ng barong-barong ay sumuko sa puwersa ng isang marahas na tulak, nagdulot ng isang matinding pagyanig na yumanig hanggang sa mga haligi ng bahay. Ang malakas na pagtama ng kahoy sa dingding ay tila isang babala ng paparating na gulo. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, tumambad ang anyo ni Leandro. Ang kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa amoy ng tuyong kahoy at pagkaing niluluto ni Aling Rosa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi
habang pinagmamasdan ang paligid ng may halong pandidiri. Ngunit nang dapo ang kanyang tingin sa mukha ni Serafina, agad itong napalitan ng isang mapanlinlang na lambot. Serafina, tama na itong kahibangan na ito. Tingnan mo ang kinalalagyan mo. Mukha kang pulubi sa gitna ng basurang ito. Ang simula ni Leandro, ang kanyang boses ay may himig ng huwad na pag-aalala. Lumapit siya ng isang hakbang, dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay na tila ba nag-aalok ng kaligtasan. Bumalik ka na sa mansyon. Pinapatawad na kita sa lahat ng pagre-rebelde mo. Isipin mo ang kapakanan ng anak ko. Hindi siya nararapat na lumaki sa lugar na kasing baho nito. Naramdaman ni Serafina ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkamuhi. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leandro ay tila isang lason na pilit na sumisira sa kanyang natitirang respeto sa sarili. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa gilid ng kanyang makinang panahi. Ang lamig ng bakal nito ay nagbigay sa kanya ng lakas upang tumayo ng tuwid. Pinapatawad? Leandro, wala akong ginawang kasalanan para patawarin mo. Ikaw ang nagtapon sa amin sa gitna ng ulan. Ikaw ang nagtaksil sa bawat pangako nating dalawa. Ang sagot ni Serafina, ang kanyang boses ay gumaralgal ngunit puno ng paninindigan. Hinding-hindi ako babalik sa isang kulungang puno ng kasinungalingan. Ang mukha ni Leandro ay mabilis na nagbago. Ang huwad na lambot ay naglaho, napalitan ng isang madilim at nananakot na anyo. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang humahakbang muli ng mas malapit. Ang kanyang malaking anino ay tila lalamunin ang maliit na figura ng dalaga. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Serafina. Nakita ko ang magazine. Akala mo ba makakawala ka sa akin gamit ang mumurahing basahan na tinatahi mo rito? Lahat ng talento mo, lahat ng meron ka, pag-aari ko dahil asawa kita. Inabot niya ang braso ni Serafina. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa balat ng dalaga na tila isang bakal na posas. Subalit bago pa man niya mahila ang dalaga, isang matatag at malamig na kamay ang humawak sa pulso ni Leandro. Ang pagdating ni Santiago ay tila isang kalmadong hangin na pumatay sa naglalagablab na apoy. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumamit ng dahas, ngunit ang talim ng kanyang titig ay sapat na upang mapatigil ang sinuman. Inilabas niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at idiniin ito sa dibdib ni Leandro. Restraining order, Mr. Reyes. Ang bawat hakbang mo papalapit sa bahay na ito ay isang malinaw na paglabag sa batas. Kung hindi mo bibitawan ang kliyente ko, sa loob ng 3 segundo, ang susunod na hahawak sa braso mo ay ang mga pulis na naghihintay sa dulo ng eskinita. Dahan-dahang binitawan ni Leandro ang braso ni Serafina, ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng hiya at galit. Tumingin siya kay Santiago, pagkatapos ay kay Serafina, nang may matinding pagbabanta bago padabog na lumabas. Ang kanyang bawat hakbang ay nagdudulot ng ingay sa marupok na sahig. Nang tuluyan na siyang makaalis, ang katahimikan sa barong-barong ay naging mabigat. Napaupo si Serafina, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw, habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Lumapit si Santiago. Lumuhod siya sa harapan ng dalaga upang maging kapantay nito. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya ang katahimikan na maging gamot sa nagulong emosyon ni Serafina. Ligtas ka na, Serafina. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Ang mahinang bulong ni Santiago, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at maingat na inabot ito sa dalaga. Sa sandaling nagdapo ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang daloy ng kuryente, isang pakiramdam ng seguridad at pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Samantala, sa loob ng isang madilim at marangyang kwarto,
Sa mansyon ng mga Reyes, nakatayo si Doña Victoria sa harap ng isang malaking bintana. Hawak niya ang magazine kung saan nakatampok ang disenyo ni Serafina. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa papel hanggang sa ito ay mapunit. Ang tagumpay ni Serafina ay isang sampal sa kanyang muka, isang banta sa kanyang kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Gawin mo ang lahat. Siguraduhin mong walang kahit isang yarda ng tela ang makakarating sa eskinita na yon. Ang utos niya, ang boses ay puno ng puot at determinasyon. Gusto kong makita siyang gumagapang sa putik habang hawak ang kanyang mga walang kwentang karayom. Ang kanyang malamig na tawa ay umaling-aungaw sa malawak na silid. Hudyat ng isang mas malupit na bagyong paparating sa buhay ng babaeng pilit na bumabangon mula sa abo. Bumalik ka na, Serafina. Pinapatawad na kita. Isipin mo naman ang kapakanan ng anak ko. Ayaw mo namang lumaki siya sa ganitong uri ng squatter, di ba? Ang bawat salitang binitawan ni Leandro ay tila mga lason na binalot sa matamis na asukal. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na barong-barong. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tila hiyang-hiya sa dumi ng sahig na kawayan, habang ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na lambot. Ngunit para kay Serafina, ang tinig na yon ay hindi na nagdadala ng kapayapaan. Ito ay nagpapaalala lamang sa kanya ng gabing itinapon siya sa gitna ng malakas na ulan. Ang gabi kung kailan ang kanyang pag-ibig ay naging abo. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkamuhi na tila sumasakal sa kanyang dibdib. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa malamig na bakal ng kanyang makinang panahi, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi tuluyang mabuwal sa harap ng lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Pinapatawad? Leandro, how dare you say that to me? Wala akong ginawang kasalanan para patawarin mo. Ikaw ang nagtakaw sa aking tiwala. Ikaw ang nagdulot ng sakit at ikaw ang nag-iwan sa amin ng anak mo sa gitna ng lungkot. Ang tugon ni Serafina, ang kanyang boses, ay magaspang sa matinding emosyon, ngunit matibay ang bawat salita. Hindi na ako babalik sa mansyong yon na puno ng kasinungalingan. Mas pipiliin ko pang mamuhay ng mahirap kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin kaysa mabuhay sa yaman na nagmula sa pandaraya. Ang anyo ni Leandro ay mabilis na nagbago. Ang huwad na pagkalinga sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim at nananakot na anyo. Humakbang siya ng mas malapit. Ang kanyang malaking anino ay tila lalamunin ang maliit na bulto ng nagdadalang taong dalaga. Don't be so stubborn, Serafina. Akala mo ba mabubuhay ka sa pananahi lang? You are nothing without me, and you know it. Akma niyang hahablutin ang braso ni Serafina upang pilitin itong sumama. Ngunit isang matatag at malamig na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Pinipigilan ang anumang marahas na balak. Si Santiago ay nakatayo na sa pagitan nila. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nagbababala. Restraining order, Mr. Reyes. Ang bawat segundo na nananatili ka rito ay isang paglabag sa batas na maari mong ikabilanggo. Ang seryosong pahayag ng abogado habang idinidiin ang isang puting papel sa dibdib ni Leandro. Walang nagawa ang asawa, kundi ang lumisan ng may matinding pagkapahiya. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ng kawayan ay nagdudulot ng matitinding yanig na tila ba sumusumpa ng higanti. Nang tuluyan ng maglaho ang sasakyan ni Leandro, ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging magaan muli. Napaupo si Serafina sa kanyang maliit na silya. Ang kanyang paghinga ay mabilis at ang kanyang mga daliri ay hindi tumitigil sa panginginig. Lumapit si Santiago. Hindi siya nagsalita agad, kundi kinuha ang isang baso ng tubig at maingat na inabot ito sa dalaga. Sa sandaling nagdapo ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang init.
Isang uri ng seguridad na matagal na niyang hindi nararanasan mula sa isang lalaki. Ligtas ka na, Serafina. Nandito lang ako. Hinding-hindi kita pababayaan. Ang mahinang bulong ni Santiago. Ang boses nito ay tila isang himig na nagpapakalma sa nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang puso. Subalit ang munting kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Sa loob ng marangyang silid ni Doña Victoria, ang matanda ay kasalukuyang nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa telang sutla ng kanyang upuan. Ang balita tungkol sa pagkabigo ni Leandro ay nagpadagdag lamang sa apoy ng kanyang puot. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga utos ay mabilis na kumalat sa buong lungsod. Nang sumunod na araw, habang tinatahak ni Serafina ang pamilyar na daan patungo sa mga supplier ng tela sa Divisoria, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga tindahan na dati ay masayang nag-aalok ng mga dekalidad na tela ay isa-isang nagsara ng kanilang mga pintuan sa sandaling makita nila ang kanyang mukha. Walang yarda ng tela, walang kahit isang rolyo ng sinulid ang gustong magbenta sa kanya. Ang kapangyarihan ng mga reyes ay tila isang malaking pader na itinayo sa paligid niya. Pinipigilan siyang huminga, pinipigilan siyang lumaban. Nakatayo si Serafina sa gitna ng mataong kalsada. Yakap ang kanyang sariling tiyan habang pinapanood ang pagbagsak ng mga bakal na harang ng huling tindahang maaari niyang asahan. Paano niya itatayo ang kanyang pangarap kung ang mismong pundasyon nito ay pilit na binubura ng mga taong nais siyang makitang gumagapang sa dumi? Nakatayo si Serafina sa gitna ng kanyang maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bakanting istante na dapat sana ay lalamnan ng mga rolyo ng tela para sa kanyang unang malaking kontrata. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanyang pag-asa. Ang bawat supplier na kanyang nilapitan ay nagkubli sa likod ng mga malamig na dahilan, ngunit alam niya ang katotohanan. Ang mahabang kamay ni Doña Victoria ay pilit na binubura ang kanyang hininga sa mundong ito. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang pait ng kawalang katarungan. Isang pakiramdam na tila ba ang langit ay sadyang nagbubulag-bulagan sa kanyang pagsisikap. Serafina, huwag kang susuko, anak. Ang boses ni Aling Rosa ay banayad, ngunit puno ng determinasyon. Hindi nagtagal. Ang maliit na eskinita na dati ay tahimik ay napuno ng ingay ng mga hakbang. Isa-isang dumating ang mga kapitbahay, mga manlalako, mga labandera, at mga tricycle driver na may bitbit na kung ano-ano. Ang iba ay may dalang mga lumang kurtina na kupas na ang kulay. Ang iba naman ay mga barot saya na matagal nang nakatago sa baul. At ang iba ay mga piraso ng telang tinahitahi mula sa mga lumang kumot. Ang bawat piraso ng tela ay may dalang sariling kwento. May amoy ng baul at nakalipas na panahon. Ngunit sa mga mata ni Serafina, ang mga ito ay hindi basura. Ang mga ito ay mga hibla ng pag-ibig at pagkakaisa ng mga taong katulad niyang sanay sa hirap. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Serafina. Naalala niya ang mga turo ng kanyang ina, ang sining ng pagbuo ng kagandahan mula sa mga bagay na itinuring ng walang kwenta ng mundo. Sa tulong ni Santiago, na rumesponde rin at tumulong sa pag-aayos ng mga materyales, sinimula ni Serafina ang paglikha. Ang bawat tahi niya ay may kasamang dalangin. Ang bawat disenyo ay sumasalamin sa katatagan ng kanyang lahi. Tinawag niya itong Upcycled Heritage, isang koleksyon na nagpapakita na ang tunay na dangal ay hindi nabibili ng ginto, kundi hinahabi mula sa puso. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang lahat ay abala, si Santiago ay hindi lumayo sa tabi ni Serafina. Hindi na siya ang abogadong nakasuot ng plansadong polo. Ang kanyang mga manggas ay nakatupi na at ang kanyang mga kamay ay puno na rin ng alikabok mula sa paglilipat ng mga kahon. Sa isang pagkakataon,
habang tinutulungan niyang buhatin ang isang mabigat na makina. Isang matalas na bahagi ng bakal ang dumaan sa kanyang palad. Hindi siya umimik, ngunit napansin ni Serafina ang bahagyang pagkirot ng kanyang mukha. "Santiago, let me see that. You're bleeding." Ang nag-aalalang wika ni Serafina habang dahan-dahang kinukuha ang kamay ng lalaki. Kinuha niya ang isang malinis na puting tela at maingat na nilinis ang sugat. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, nararamdaman ni Serafina ang mainit na hininga ni Santiago sa kanyang noo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang pagdampi ng mga daliri ni Serafina sa balat ni Santiago ay nagdulot ng isang matamis na kilig na matagal nang nabaon sa kanyang alaala. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita niya sa mga mata ni Santiago ang isang uri ng paghanga at proteksyon na hindi kailanman na iparamdam sa kanya ng sinuman. "Hindi mo naman kailangang gawin ang lahat ng ito," mahinang bulong ni Serafina. "Gusto ko, Serafina, dahil naniniwala ako sa'yo at dahil mahalaga ka sa akin." Ang seryosong tugon ni Santiago. Ang boses ay tila isang himig na nagpapatahimik sa lahat ng kanyang mga pangamba. Subalit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naputol. Ang ilang araw na walang tulog, ang bigat ng dinadalang sanggol, at ang matinding pagod na iniipon ng kanyang katawan ay biglang sumingil. Isang matalas na kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Isang sakit na tila ba may humihila sa kanyang buong pagkatao pababa. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Santiago. Ang kanyang mga kuko ay bumamaon sa baro nito habang ang kanyang mukha ay namutla ng husto. Ang bawat tahi na kanyang binuo ay tila naging malabo sa kanyang paningin. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumadaloy, at ang bawat bahagi ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa pagod. Hindi pa oras ang paulit-ulit na pagsamo niya sa sarili, ngunit ang kanyang katawan ay tila may ibang plano. Sa huling sandali bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ang tanging narinig niya ay ang nag-aalalang boses ni Santiago na tinatawag ang kanyang pangalan, habang ang matinding takot na baka mawala ang kaisa-isang dahilan ng kanyang pagbangon ay tuluyang lumunod sa kanyang kamalayan. Ang bawat pagkirot na nagmumula sa kanyang sinapupunan ay tila isang malupit na alon na pilit na binabasag ang kanyang buong katawan. Sa loob ng puti at malamig na silid ng pampublikong ospital, nakikipagbuno si Serafina sa pagitan ng malay at kawalan. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mabilis na paghinga ng mga taong nasa paligid niya ay nagpadagdag sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa bawat pagsusumikap niyang ilabas ang sanggol, ang mga alaala ng gabing itinapon siya sa kalsada ay muling bumabalik na parang mga matatalas na bubog na sumusugat sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, ang tanging imaheng pinanghahawakan niya ay ang mukha ng kanyang ina at ang pangakong hindi niya hahayaang maging miserable ang buhay ng batang ito. Habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, si Santiago ay hindi umaalis sa labas ng pintuan ng silid panganakan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasiklop. Ang kanyang mga daliri ay naglalapat sa isang taimtim na panalangin na matagal na niyang hindi ginagawa. Ang bawat pagdaan ng nurse at ang pagbukas ng pinto ay nagdudulot ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa malamig na semento, pilit na humihingi ng himala para sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling maniwala sa kagandahan ng sining sa kabila ng dumi ng mundo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang marangya at mausok na kasino, si Leandro ay abala sa pagtapon ng libu-libong halaga sa ibabaw ng luntiang mesa. Nakasabit sa kanyang braso si Clara, na panakanakang humahalakhak habang humihigop ng mamahaling alak. Walang anino ng pag-aalala sa mukha ni Leandro para sa asawang naghihirap. Para sa kanya, ang gabing iyon ay para lamang sa panalo.
at luho. Ang pagkakaiba ng dalawang mundo ay tila isang malalim na bangin na hinding-hindi na muling mapagtatagpo. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Serafina ay biglang napunit ng isang matinis at buhay na tinig. Ang unang yak ng isang sanggol ay umalinggaw-ngaw, isang himig na nagpahinto sa mundo ni Serafina. Nang ilapag ang maliit at mainit na katawan sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit, pagod, at pait ay tila biglang naglaho. Isang batang babae, ang maliliit nitong kamay, na tila humahanap ng kalinga, ay nagpadama kay Serafina ng isang uri ng pag-ibig na walang katumbas. Ang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na galing sa pighati, kundi mula sa isang bukal ng wagas na kaligayahan. Isang bagong luz ang isinilang sa gitna ng kadiliman. Nang payagan ng makapasok ang mga dalaw, dahan-dahang lumapit si Santiago sa kinaroroonan ng mag-ina. Ang kanyang hakbang ay puno ng pag-iingat, tila natatakot na mabasag ang napakagandang eksenang nasa harap niya. Nakikita niya si Serafina, maputla, ngunit may isang uri ng ningning sa mga mata na ngayon lamang niya nasilayan. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay inilahad niya ang kanyang hintuturo sa maliit na palad ng sanggol. Nang humigpit ang kapit ng mga munting daliri sa kanyang kamay, naramdaman ni Santiago ang isang malakas na pintig sa kanyang sariling puso. Isang panunumpa na hinding-hindi niya hahayaang masaktan muli ang mag-inang ito hanggat siya ay nabubuhay. Sa gitna ng pagdiriwang ng bagong buhay, dumating si Aling Rosa na may dalang magandang balita. Ang koleksyon ng upcycled heritage na ipinagpatuloy ng mga kapitbahay habang nasa ospital, si Serafina ay matagumpay na naihatid sa kliyente. Hindi lamang ito tinanggap, kundi naging mitya pa ng isang malaking usap-usapan sa social media dahil sa ganda at kwento sa likod nito. Ang tagumpay na ito ay ang unang hakbang ng kanilang pagbangon mula sa putik. Bago lumabas si Serafina sa ospital, isang nurse ang nag-abot sa kanya ng isang gintong sobre na iniwan sa information desk. Pagbukas niya rito, tumambad ang isang eleganteng imbitasyon para sa Philippine National Fashion Gala. Ito ang pinakamataas na parangal at entablado sa industriya, ang lugar kung saan ang pamilya Reyes ay kasalukuyang naglulunsad ng kanilang huling alas upang isalba ang kumpanya. Tinitigan ni Serafina ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay tumingin siya kay Santiago nang may isang matalim at determinadong tingin. Ang laban ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na tatakbo sa ulan, kundi ang reynang kukuha ng kanyang nararapat na korona. Hawak ni Serafina ang gintong imbitasyon, ang makintab nitong anyo ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng kanilang payak na pamumuhay. Sa kabila ng hirap at pagod mula sa panganganak, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang uri ng determinasyong hindi kayang apulahin ng anumang unos. Sa kanyang kandungan ay nakalatag ang huling obra ng kanyang ina. Isang disenyong hindi lamang basta kasuotan, kundi isang mapanuring sining na naglalarawan ng kaluluwa ng isang babaeng nagmahal at nagdusa. Hindi siya pupunta sa gala upang makipag-unahan sa kinang. Pupunta siya roon upang bawiin ang pangalang ninakaw mula sa kanyang ina. Ang bawat hibla ng tela at bawat tahi na kanyang inihahanda ay tila isang tahimik na panalangin, isang hakbang patungo sa katarungang matagal nang ipinagkait. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Reyes, ang hangin ay tila napalitan ng pait at tensyon. Wala na ang malamyos na musika at ang tawanan ng mga panauhin. Sa halip, ang tanging maririnig ay ang matatalas na pagpapalitan ng salita sa pagitan ni Leandro at Clara. Ang marangyang bulwagan ay naging saksi sa unti-unting pagguho ng kanilang samahan dahil sa lumulubog na utang at mga bumababang benta. Doña Victoria, sa kanyang madilim na silid, ay hindi mapakali habang pinagmamasdan
ang pag-usbong ng tatak na luz sa social media. Para sa kanya, ang tagumpay ni Serafina ay isang nakakamatay na lason na dapat puksain bago pa ito tuluyang kumalat. Ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng puot habang binibilang ang kanyang natitirang yaman, handang itaya ang lahat para lamang mapanatili ang kanyang huwad na korona. Nang sumapit ang malalim na gabi, ang katahimikan ng eskinita ay binalot ang munting silid ni Serafina. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng isang bumbilya, abala siya sa pag-aayos ng mga ruybang gagamitin para sa kanyang koleksyon. Dumating si Santiago, bitbit ang isang supot ng mainit na tinapay at ang kanyang walang sawang suporta. Umupo ang lalaki sa isang mababang silya sa tabi ni Serafina. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang pambihirang kapanatagan sa puso ng dalaga. Tahimik niyang tinulungan si Serafina sa pagtiklop ng mga tela. Ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagdidikit sa bawat galaw. Santiago, do you think people will truly see the soul behind these designs? O baka masilaw lang sila sa pangalan ng mga reyes? Ang mahinang tanong ni Serafina, ang kanyang boses ay bakasang kaba at pag-aalinlangan. Itinigil ni Santiago ang kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Serafina. Ang kanyang titig ay puno ng isang uri ng paghanga na tila ba ang babaeng nasa harap niya ang pinakamahalagang likha sa mundo. Trust your talent, Serafina. You're not just making clothes, you're telling a story. Ang katotohanan ay may sariling liwanag na hinding-hindi kayang takpan ng anumang kasinungalingan. Nandito lang ako, palagi, sa bawat hakbang mo. Sa isang pambihirang sandali ng kahinaan at pagtitiwala, dahan-dahang ipinatong ni Serafina ang kanyang mangga sa mubantay ni Santiago na nakapatong sa mesa. Ang simpleng pagdampi ng kanilang balat ay nagdulot ng isang matamis at malalim na kilig na tila nagpahinto sa pag-ikot ng mundo. Ipinikit ni Serafina ang kanyang mga mata, ninanamnam ang seguridad at init na nagmumula sa lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng kanyang pinakamadilim na kabanata. Ang pag-ibig na nagsisimulang sumibol sa pagitan nila ay hindi mapusok o madali. Ito ay isang slow burn na damdamin, hinubog ng paggalang at pinagtibay ng mga pagsubok. Subalit sa labas ng kanilang munting mundo, ang kasamaan ay hindi natutulog. Sa isang madilim na opisina ng komite ng gala, isang makapal na sobre na puno ng pera ang dahan-dahang inilapag ni Doña Victoria sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanunuot habang nakatingin sa kausap, isang opisyal na may kapangyarihang magdikta kung sino ang karapat-dapat na tumapak sa entablado. Siguraduhin mong hindi makakatapak ang babaeng iyan sa tamdo. Sabihin mo na may irregularidad sa kanyang papeles o kaya ay hindi pasado ang kanyang materyales. I don't care how you do it, just make her disappear from the list. Ang malamig na utos ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay puno ng nakamamatay na determinasyon. Habang ang gabi ay papatapos na, isang opisyal na sulat ang dahan-dahang idinidikit sa pinto ng barong-barong ni Serafina. Ang puting papel na yon ay naglalaman ng mga salitang maaaring muling magpagguho sa mundong kasisimula pa lamang niyang itayo. Ang bawat titik ay tila isang matalim na kutsilyo na nagbabantang putulin ang mga sinulid ng kanyang pangarap sa mismong bisperas ng kanyang pinakamalaking laban. Ang tanging katanungang naiwan sa malamig na hangin ng madaling araw ay kung meron pa bang puwang ang katarungan sa isang mundong pinatatakbo ng ginto at kapangyarihan. Ang bawat hakbang ni Serafina patungo sa kanyang munting siyongmay ay punong-puno ng kaba, ngunit ang bumulaga sa kanya ay isang tanawing wumasak sa kanyang natitirang lakas. Ang pintuang kawayan ay nakasabit na lamang sa isang bisagra, tila isang pakpak ng ibon na binali ng malupit na kamay. Sa loob, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nagkalat sa sahig. Ang mga telang hinabi mula sa mga donasyon ng mga kapitbahay ay tinitis-tis, ang mga sinulid ay nagkabuhol-buhol
na parang mga sapot ng gagamba sa putikan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mannequin kung saan nakasuot ang kanyang vedette dress, ang pinakaimportanteng obra para sa gala, ay wala na doon. Ang tanging naiwan ay ang malamig na amoy ng isang mamahaling pabango, isang samyong hindi nababagay sa hirap ng eskinita, isang bakas ng kasamaang nagmula sa mansyong dati niyang tinahanan. Napaupo si Serafina sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa mga punit-punit na tela. Walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan, tanging ang mabilis at mababaw na paghinga na tila ba ang kanyang baga ay unti-unting napupuno ng tubig. Ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa kanyang mga palad ay may kasamang pait ng pagtataksil. Sa tabi niya, si Aling Rosa ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay puno ng pighati para sa dalaga. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang imahe ang biglang pumasok sa isipan ni Serafina. Tiningnan niya ang isang lumang baul sa sulok. Ang kaisa-isang bagay na hindi ginalaw ng mga magnanakaw dahil sa luma at gasgas nitong anyo. Sa loob noon ay nakatago ang puting damit pangkasal ng kanyang ina, isang relikya ng dalisay na pag-ibig na nauwi sa trahedya. Isang matalim na desisyon ang sumilay sa mga mata ni Serafina. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mukha at kinuha ang gunting na naitago sa ilalim ng makinang panahi. Sa bawat pagbaon ng talim ng gunting sa lumang seda ng damit ng kanyang ina, tila ba pinuputol na rin niya ang mga tanikala ng takot na matagal nang gumagapos sa kanya. Hindi siya susuko. Kung ang damit na pinaghirapan niya ay ninakaw, gagawa siya ng bago na higit pa sa anumang nakita ng mundong ito. Gagamitin niya ang mismong tela ng kanyang pinagmulan upang harapin ang kanyang kinabukasan. Subalit sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang liwanag mula sa bumbilya ay biglang naglaho, iniiwan ang buong barong-barong sa madilim na yakap ng gabi. Ang pagkaputol ng kuryente ay hindi isang aksidente. Ito ay bahagi ng planong ilubog siya sa kawalan. Ngunit bago pa man manaig ang kadiliman, isa-isang nagkaroon ng maliliit na kislap ng liwanag sa labas ng kanyang bintana. Ang mga kapitbahay ay dumating, bitbit ang kanilang mga debateryang ilaw, mga kandila, at mga flashlight ng cellphone. Itinapat nila ang mga ito sa bintana ni Serafina. Nililikha ang isang dagat ng mga bituin na nagbigay liwanag sa kanyang bawat tahi. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang makinang panahi ay sinasabayan ng tahimik na panalangin ng mga taong naniniwala sa kanya. Nandito lang kami, Serafina. Hindi ka mauubusan ng liwanag. Ang mahinang wika ni Aling Rosa habang maingat na itinataas ang isang lampara. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng National Fashion Gala, ang sikat ng mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa bawat panauhin. Nakatayo si Leandro sa gitna ng tamdo. Suot ang kanyang pinaka-eleganteng suit, habang sa tabi niya ay si Doña Victoria na wari isang reynang nanalo na sa digmaan. Sigurado silang hindi sisipot si Serafina. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamayabang. Inakala nilang sapat na ang kanilang kapangyarihan upang ibaon ang katotohanan. Ngunit sa opisina ng mga organizer, si Santiago ay hindi natutulog. Hawak niya ang mga papeles na nagpapatunay ng huli at ilegal na transaksyon ni Doña Victoria. Kasama ang testimonya ng supplier na pinagbantaan. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad habang kinakausap ang head ng komite. Ang katarungan ay hindi nabibili at ang talentong tulad ng kay Serafina ay hindi maaaring basta na lamang burahin sa listahan dahil sa utos ng isang taong takot sa katotohanan. Nang magsimulang maglakad ang unang modelo sa catwalk, ang malaking pintuan sa dulo ng hall ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mata ay napalingon. Ang bulungan ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ng isang matinding katahimikan. Isang figura ang lumitaw mula sa anino. Hindi ito isang modelo, kundi si Serafina mismo. Suot ang isang kasuotang
tila hinabi mula sa mga ulap at pangarap. Ang bawat tahi ng damit na gawa sa seda ng kanyang ina ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang marangal na kapayapaan. Sa likuran niya, sumunod si Santiago, ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa babaeng naging liwanag ng kanyang buhay. Nang magtagpo ang tingin ni Serafina at ni Leandro, nakita ng lalaki ang isang bagay na hinding-hindi niya kailanman maaangkin. Ang kaluluwa ng isang babaeng malaya na sa sakit ng nakaraan. Ang tanging katanungang naiwan sa isipan ng lahat ay kung paano magagawa ng isang taong wala nang natira ang makabuo ng isang bagay na higit pa sa kayamanan ng lahat ng naroon. Ang entablado ay handa na para sa huling muikaw, ngunit sapat ba ang sining upang pabagsakin ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan? Ang bawat hakbang ni Serafina sa mahabang entablado ng National Fashion Gala ay tila isang marangal na paglakad sa ibabaw ng mga bubog ng kanyang nakaraan. Ang puting seda ng damit pangkasal ng kanyang ina, na ngayon ay naging isang obra maestra ng modernong sining, ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang ilaw ng bulwagan. Ang bawat tahi ay tila may sariling kwento, at ang bawat disenyo ay nagpapakita ng isang pag-ibig na hindi kailanman napatay ng pighati. Ang katahimikan sa loob ng malawak na silid ay napakabigat. Isang uri ng katahimikan na nagmumula sa labis na pagkamangha ng mga manonood. Ang mga flash ng mga kamera ay nagmistulang mga bituin na sumasabog sa paligid niya. Ngunit ang paningin ni Serafina ay nanatiling diretso at matatag. Nakatayo sa isang madilim na sulok si Leandro. Ang kanyang baso ng alak ay muntik ng malaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinapon niya sa ulan ay ang mismong reynang nagpapatahimik sa buong alta sosyedad sa sandaling iyon. Si Doña Victoria naman ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng takot at pagkabigla. Ang planong ibaon si Serafina sa limot ay naglaho na parang usok. Nang makarating sa gitna ng entablado, kinuha ni Serafina ang mikropono. Ang kanyang boses, bagamat may bahid ng panginginig, ay umalingaw-ngaw ng may pambihirang awtoridad. Ang suot ko ngayon ay hindi lamang isang damit. Ito ay ang huling panata ng aking ina. Si Luz Reyes ang tunay na nagdisenyo ng mga kasuotang nagpayaman sa pamilya Reyes sa loob ng 2 dekada. Sa isang kumpas ng kamay ni Santiago mula sa control booth, ang dambuhalang screen sa likuran ni Serafina ay nagliwanag. Lumitaw doon ang mga orihinal na guhit na nakuha ni Serafina mula sa lihim na baul ng kanyang ina. Mga guhit na may petsa at pirmang mas luma pa sa pagkakatatag ng Reyes Corporation. Ang bawat disenyo ay itinapat sa mga sikat na koleksyon ng kumpanya ni Doña Victoria na nagpapakita ng isang malinaw at hindi maikakailang pagnanakaw ng talento. Ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng mga panauhin ay lumikha ng isang mabigat na atmosfera ng paghatol. "You're a liar. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadang babae." Ang sigaw ni Doña Victoria habang pilit na sumusugod sa entablado. Ngunit mabilis siyang naharang ng mga security personnel. Ang kanyang dating marangal na anyo ay naglaho, napalitan ng isang desperadong bulto ng galit at kahihiyan. Lumingon si Clara kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa labis na pandidiri. Ang pakikipag-alyansa niya sa pamilya Reyes ay para sa katanyagan, hindi para madamay sa isang malaking iskandalo ng pagnanakaw. Nang walang pag-alinlangan, binuhat ni Clara ang kanyang kamay at isang matinding paghampas ng palad ang tumama sa pisngi ni Leandro, sapat na malakas upang mapalingon ang lahat sa kanilang kinaroroonan. "You're a fraud, Leandro. Binuhay niyo ako sa kasinungalingan." Ang bulyaw ni Clara, bago tuluyang tumalikod at iwan ang lalaki sa gitna ng kanyang pagkawasak. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling kalmado si Serafina. Tumingin siya sa gawing dulo ng hall kung saan nakatayo si Santiago.
Nakita niya ang isang maliit na ngiti sa mga labi ng lalaki. Isang nangiting nagsasabing tapos na ang gabi ng pagdurusa. Ang paghampas ng mga palad ng mga tao bilang pagkilala sa kanyang katapatan at talento ay unti-unting lumakas, tila isang bagyong naging musika sa kanyang pandinig. Subalit bago pa man matapos ang palakpakan, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga opisyal na dokumento ang pumasok mula sa pangunahing pinto. Ang kanilang mga seryosong muka ay nakatuon lamang sa kinaroroonan ni Doña Victoria. Ang pagkislap ng mga bakal na posas sa ilalim ng mga spotlight ay naging huling kabanata ng isang imperyong itinayo sa dumi at luha. Napatingin si Serafina kay Doña Victoria na ngayon ay pilit na itinatago ang mukha sa mga kamera. Isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong nakamit na niya ang katarungan, sapat na ba ito upang punan ang puwang na iniwan ng kanyang ina? O ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula pa lamang sa pagyakap niya sa bagong buhay na naghihintay sa labas ng bulwagang ito? Ang bawat hakbang ni Serafina palabas ng National Fashion Gala ay tila isang paglipad mula sa isang madilim at masikip na hawla. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang mga pisngi, tinatangay ang lahat ng pait at bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Sa likuran niya, ang dating matayog na imperyo ng mga Reyes ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga kasinungalingan. Ang paglapat ng mga bakal na posas sa manipis na pulso ni Doña Victoria ay naging huling bantas sa isang mahabang kabanata ng pag-aalipusta. Hindi na kailangan ni Serafina ang higanti. Sapat na ang makita ang matanda na pilit na itinatago ang mukha sa likod ng kanyang mga nanginginig na palad habang isinasakay sa sasakyan ng mga awtoridad. Hindi ako ang nagpakulong sa inyo, kundi ang inyong sariling kasakiman. Ang huling salitang binigkas ni Serafina sa kanyang isipan habang pinapanood ang paglayo ng mga ilaw ng sasakyan. Wala siyang naramdamang katuwaan, tanging isang malalim na pakiramdam ng kalayaan na tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay muling nabubuo. Samantala, sa isang madilim na sulok ng Santa Elena, kung saan ang putik ay nananatiling saksi sa hirap ng buhay, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng ambon. Si Leandro, na ngayon ay wala ng kahit isang sentimo sa bulsa at iniwan na rin ang lahat ng kanyang mga huwad na kaibigan, ay tila isang aninong naliligaw sa mundong dati niyang hinamak. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lunod na sa maruming tubig ng kanal at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Isang malupit na pag-uulit ng biyayang ipinagkait niya kay Serafina noon. Huminto siya sa harap ng bakuran ni Aling Rosa. Mula sa maliit na bintanang naglalabas ng mainit at madilaw na liwanag, natanaw niya si Serafina. Nakasuot ang dalaga ng isang simpleng duster. Malayo sa lunti ang kasuotan niya sa gala kanina, habang maingat na hinihele ang kanyang anak. Sa tabi niya ay nakatayo si Santiago, na may dalang tasa ng gatas at may malambot na tingin na tila ba ang mag-ina ang kanyang buong mundo. Ang matamis na halakhak ng sanggol ay gumuhit sa hangin. Isang himig na kailanman ay hindi na mapapakinggan ni Leandro nang malapitan. Ramdam ng lalaki ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Isang sugat na hindi kayang pagalingin ng anumang kayamanan. Napagtanto niya, sa gitna ng kanyang pagkawasak, na ang tunay na hiyas ay nasa loob ng munting barong-barong na yon at siya mismo ang nagtapon nito sa ulan. Walang nagawa si Leandro kundi ang tumalikod at maglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagsisising habang buhay niyang papasanin. Kinaumagahan, dinalaw ni Serafina ang sementeryo. Ang sikat ng araw ay banayad na sumisilip sa pagitan ng mga puno ng plumerya, nagbibigay ng isang mapayapang liwanag sa simpleng puntod ng kanyang ina. Inilapag ni Serafina ang gintong plate ng kanyang parangal sa ibabaw ng marmol, kasama ang isang bungkos ng sariwang puting bulaklak. Nay, tapos na po. Nabawi na po natin ang pangalan niyo. Ang mahinang bulong ni Serafina,
Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi na po tayo kailangang matakot. Ang bawat tahi na ginawa niyo ay naging tulay para sa magandang buhay namin ng apo niyo. Ang isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang banayad na ihip ng hangin na tila ba isang haplos ng pagmamahal mula sa kanyang ina. Ang lahat ng dusa, ang bawat gabing puno ng luha, at ang bawat panlalait na kanyang natanggap ay tila naglaho na, pinalitan ng isang banal na katahimikan sa kanyang kaluluwa. Sa paglabas niya ng sementeryo, naghihintay si Santiago sa tabi ng isang matandang puno. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na pader na handang magbigay ng kalinga sa anumang oras. Hindi na sila nagsalita pa. Ang kanilang mga mata ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng nararamdaman. Dahan-dahang inilahad ni Santiago ang kanyang kamay at nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Serafina ang isang uri ng kuryente na nagdadala ng pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Uwi na tayo, Serafina? Ang malambing na tanong ni Santiago. Yes, Santiago. Let's go home. Ang nakangiting sagot ni Serafina habang sila ay naglalakad palayo. Ang anino ng kanilang mga katawan ay nag-iisa sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang bawat hakbang ay may kasamang katiyakan na ang sining ng buhay ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng magagandang damit, kundi sa paghabi ng isang pusong marunong bumangon, magmahal muli, at higit sa lahat, ang mahanap ang tunay na kapayapaan sa gitna ng mga hamon ng tadhana. Ang kabanata ng pighati ay tuluyan ng natapos at ang bawat muikhaw ng kanilang kinabukasan ay nagsisimula pa lamang malikha ng may katapatan at wagas na pag-ibig. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga hibla ng sinulid na mabilis na naitahi sa makina ng tadhana. Sa loob ng malawak at maliwanag na silid ng Luz Reyes Academy of Design, pinagmamasdan ni Serafina ang isang pangkat ng mga kababaihan. Sila ay mga biktima ng pang-aabuso at mga inulila ng pagkakataon. Mga taong katulad niya noon na tila itinapon na ng lipunan. Ngunit ngayon, sa ilalim ng kanyang gabay, ang kanilang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi abala sa paglikha ng sining. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong ng makina ay naglalabas ng isang maayos at payapang tunog, isang himig ng pag-asa na pumapawi sa anumang alaala ng pighati. Lumapit si Serafina sa isang batang babaeng tila nahihirapan sa kanyang disenyo. Hinawakan niya ang balikat nito ng may labis na lambot, isang haplos na nagpapadama ng seguridad. Huwag kang magmadali, Hija. Ang bawat tahi ay parang buhay natin. Minsan ay nagkakabuhol-buhol ang mga sinulid, ngunit huwag mong puputulin. Dahan-dahan mo lang itong kalasin at muling ayusin. Doon mo matututunan ang tunay na halaga ng bawat muikhaw. Ang malumanay na payo ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng karanasan at pag-unawa. Nang matapos ang klase, isang maliit na batang babae ang tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Serafina. Ito ay si Luz Marie, ang kanyang anak, na ngayon ay 3 taong gulang na at may mga matang nagniningning sa kuryosidad. Binuhat ni Serafina ang anak, ninanamnamang amoy ng sanggol na humahalo sa samyo ng bagong telang seda. Kasunod nito ay ang pagpasok ni Santiago. Ang kanyang tindig ay nananatiling matatag at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa 2 pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Walang marangyang alahas o mamahaling kasuotan, ngunit ang kaligayahan sa kanilang mga muka ay higit pa sa anumang kayamanang maaaring ibigay ng ginto. Love, handa na ang hapunan. Hinihintay na tayo ni na Aling Rosa sa bahay. Ang malambing na wika ni Santiago habang kinukuha ang bag ni Serafina. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Serafina bago sila dahan-dahang lumakad palabas ng akademiya. Sa gitna ng kanilang paglalakad, nadaanan nila ang isang lumang pahayagan sa gilid ng kalsada. Doon ay nakasulat ang balita
tungkol sa pagtanggi sa parol ni Doña Victoria dahil sa mga bagong ebidensya ng kanyang mga ilegal na transaksyon sa nakaraan. Sa kabilang banda naman, nabanggit ang isang lalaking bokvak sa daungan na kamakailan ay nasangkot sa isang gulo dahil sa labis na pag-inom ng alak. Si Leandro, wala nang galit na naramdaman si Serafina sa kanyang puso. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat. Ito ay ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Ang tunay na kapayapaan ay ang hindi na paglingon sa dilim dahil ang iyong paningin ay abala na sa pagmamasid sa kagandahan ng liwanag. Nakarating sila sa kanilang tahanan, isang simpleng bahay na pinaliligiran ng mga puting bulaklak ng cistus. Sa loob, ang mesa ay puno ng pagkaing gawa sa pagmamahal at ang bawat kwentuhan ay punong-puno ng pag-asa. Sa isang sulok, nakalagay ang lumang makinang panahi ng kanyang ina na ngayon ay malinis at nagniningning sa ilalim ng lampara. Ito ang naging pundasyon ng lahat, ang piping saksi sa kanyang paghihirap at sa kanyang tagumpay. Ang aral na iniwan ni Serafina sa bawat taong nakarinig ng kanyang kwento ay malinaw. Ang tadhana ay hindi isang bagay na basta na lamang dumarating. Ito ay isang bagay na ating hinahabi. Ang bawat sugat ng nakaraan ay maaring maging isang magandang burda ng katatagan. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa kakayahan nating bumangon mula sa putik at ipakita sa mundo na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng mga taong sumira sa atin, kundi ng ating sariling paninindigan at kakayahang magmahal muli. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita, niyakap ni Serafina si Santiago at ang kanilang anak sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat paghinga nila ay isang pasasalamat at ang bawat muikaw ng kanilang kinabukasan ay naging isang obra maestra ng wagas na kaligayahan at walang hanggang kapayapaan.